kasama po natin dito sa studio si Professor Danilo Araw ng UP College of Mass Communications. Good morning, Prof. Thank you for joining us again. Magandang umaga. Dito muna po tayo sa isyong wala raw nga pong isang salita si Pangulong Duterte. Posible po ba itong makaapekto sa kanyang liderato o masyadong malakas na talaga yung kapit po ng kanyang mga followers? Pwede naman sabihing malakas yung kapit sa kasalukuyan, kaya lang yung kapit na ito unti-unting mawawala kapag consistent ka na walang isang salita, di umano. Pero linawin natin na hindi naman bago sa isang politiko na sa panahon ng kampanya ay ipapangako maging ang langit at lupa para makakuha ng boto. Kaya linawin din natin na yung sinasabi niya tungkol sa pagsusugpo ng droga sa loob ng 6 na buwan, alam naman nating lahat na hindi masyadong realistic ito at may mga paglilinaw na even at the start of the campaign na imposibleng mangyari ito. Kaya siguro konting leeway lang yung kailangan nating ibigay sa kasalukuyang administrasyon sa isyong ito. Mas maganda rin po ba or makakasama yung ganito pong approach ng administrasyon na ayun, ito hayagan pang humingi ng leeway. Yung iba nga pong politiko or yung ibang mga umupong administrasyon, dinedma yung kanilang mga ipinangako. May nagsabi pa nga magpapasagasa daw sa trend, di ba? Kapag hindi natapos yung isang proyekto sa extension ng LRT. Pero ang punto lang naman dito, Cheryl, tama ka, hindi dapat masyadong binibigyang pansin itong mga pangakong ito. Pero sa konteksto ng kung mapapatupad ba ito o hindi dun sa isang 6 na taong termino. Mas yun yung dapat nating tutukan. Ano ang magagawa sa loob ng 6 na taon, hindi sa usapin ng 6 na buwan o 3 buwan. Kung may at least pansinin din or tignan kung may development doon man lang, or may action na ngang ginagawa. Tama yun. Siguro yung mas malaking concern natin, yung extrajudicial killing sa limbawa sa droga, kung ito ay magpapatuloy sa loob ng 6 na taong termino, ilang libo o ilang daang libo ang pwedeng mamatay dahil dito. At yun yung mas dapat nating maging area of intervention sapagkat seryoso itong mga nangyayaring summary execution sa kasalukuyan. Dito naman po tayo, katulad po ng nabanggit ni Senator Franklin Drilon, na napakaraming spokesperson ng Pangulo. Oo nga eh. Opo. Yun po ba ay talagang kapuna-puna? Yung pong mga nakalipas na administrasyon, ganun din naman. Yung nakaraang administrasyon, meron pang deputy presidential spokesperson. Sa ngayon, di ko alam kung meron, pero hindi naman nababalita kung meron talaga o wala. Para sa akin, hindi naman to usapin ang bilang ng spokesperson, kundi yung consistency sa messaging. You can have only one spokesperson, pero pwedeng nagko-contradict ito dun sa policy pronouncement ng kasalukuyang Pangulo. Kaya siguro, kung merong dapat na i-improve, ay dapat na yung consistency sa messaging. Halimbawa, nagdeklara ng state of lawlessness sa Davao. Akala ko noon Davao lang. May nagsabi nationwide, tapos bumalik uli sa Davao, tapos naging state of national emergency. Yun, napakalito. Hindi lamang sa mga periodista, kundi pati sa publiko na naghahanap ng balita. Kaya minsan, yung mga misinformation campaigns, emphasis on misinformation. Yung misinformation campaigns ay nagiging talamak dahil na rin sa kawalan ng consistency sa messaging. Kaya nagkalat yung mga fake news sites at yung mga troll ay talagang namamayani sa social media dahil na rin sa ganitong klaseng kahinaan ng kasalukuyang administrasyon. More than yung pagkakaroon ng maraming spokesperson o nagsasalita, dapat malinaw yung komunikasyon sa loob ng Communications Department. Tama. Hindi dapat miscommunication yung nangyayari. Sa loob ng Communications Department. Okay, dito po tayo sa social media nga po, viral po ngayon ang akusasyon na dinidestabilize nga daw po ng international media ang Pilipinas. Ano po ang take nyo on this? Yung destabilization, masyadong marahas na salita ito. Pwedeng sabihin na merong elemento ng sensationalism, merong elemento ng commercialism dun sa reportage ng international media na siyang kahinaan din ng I don't mean to offend anybody, pero yung local dominant media ay may mga ganong kahinaan din sa usapin ng pag-uulat. Kasi may kaugnayan ito dun sa pagmamay-ari ng media at yung mga gatekeeper na kung saan ang gusto nila ay magkaroon lamang ng mga commercialized na balita para makapag-drive ng ratings at dumami yung kanilang advertisers at
in the process, yung revenue nila ay mag-i-improve din. Kaya halimbawa, kung tutukuyin natin yung artikulo sa Time Magazine na siyang naging object ng criticism ng napakaraming individual sa social media, malinaw na yung lumabas na artikulo sa Time Magazine ay kulang sa pagsasakonteksto at masasabi pa nga nating produkto ng parachute journalism. Kumbaga, nag-check-in sa hotel, yung isang foreign correspondent, nag-cover, akala mo eksperto na sa Pilipinas. May ganong kahinaan sa pagsusuri kasi mas nag-focus lang dun sa dramatics instead of, let's say, making a comparison between the drug campaign sa Pilipinas at gayon din sa Mexico tsaka sa Colombia. Kung ikaw ay isang international publication, dapat nabigyan mo ng international angle o world angle yung isang phenomenon, halimbawa sa isang bansa tulad ng Pilipinas. Pero hindi ganun ang nangyayari kasi parang ang mas binibigyang pansin mo lang human interest angle. Wala namang masama sa human interest, Cheryl. Mahalaga na nabibigyan natin ng puso yung isang issue. Pero kapag wala kang pagsasakonteksto at walang malinaw na pagsusuri, hindi mo nabibigyan ng sapat na impormasyon yung publiko tungo sa paghuhubog ng kanyang opinion. So can you actually consider or say the irresponsible journalism po ang nangyayari po ngayon sa international media? Definitely. May elemento ng irresponsibility, bagamat hindi ito nagre-resulta sa pagde-destabilize ng isang gobyerno. Pero yung irresponsibility ay may kaukulang issue rin dito sapagkat yung isang prinsipyo sa periodismo, yung truth-telling. At sa truth-telling, may dalawang klase ng accuracy. Yung factual accuracy at yung contextual accuracy. Parehong may kahinaan sa dalawang bahagi kasi yung facts na dapat mong i-report ay kulang dahil nga hindi ka masyadong nagre-research. Mas lalo na yung pagsasakonteksto kasi hindi mo ito naiuugnay sa iba pang mga mahalagang anggulo at issue. So the word destabilization is too strong. Tama po yun. Okay, pero hindi rin po kaya rin ba hindi natin maialis na ganito na lang mag-react sa social media din ang supporters ng Pangulo? May elemento ng responsibility na siyang dahilan kung bakit nagagalit yung mga tao. Kaya lang minsan kasi misplaced din yung galit ng maraming social media user kasi porke binabatikos yung kanilang paboritong politiko, akala nila ito ay destabilization na. Hindi po ganon. Kung meron tayong criticism na gustong ibato sa media, dapat maging constructive ito at sabihin natin yung kahinaan. Halimbawa, minsan may mga report tayo sa international media nakalagay the foul-mouthed president. Ba't kailangan pa yung salitang foul mouth? Totoo naman na may ganon, pero alam nyo naman sa journalism, ang isa sa mga iniiwasan natin yung unnecessary adjectives and adverbs kasi we let the facts speak for themselves. Yes. So yung mga ganong issue, dapat na yun yung ibabato sa media. Batay dun sa prinsipyo na siyang niyayakap natin. Dito naman po tayo sa pagsisiwalat po ni Secretary Andanar agad po sa media, yung umano'y plano pong pagpapatalsik kay Pangulong Duterte. Ito po ba ay responsable bilang isang spokesperson din? Kung ikaw ay spokesperson, dapat na malinaw na merong batayan yung mga sinasabi mo. Kasi kung ito ay isang wild accusation lamang, gaya ng sinasabing plot to oust President Duterte, dapat meron kang ebidensya. Halimbawa, meron ka bang recording ng isang conversation tungkol doon? Meron ka bang phone tap na nangyari? O meron bang sumulat sa'yo para sabihin na ide-destabilize ng ganitong politiko ang gobyerno? Yung ebidensyang yon ay kinakailangan. Kasi kung magsasalita ka lang at magbabato ng akusasyon, people might misconstrue it as politicking or as harassment. Lalo na't iuugnay natin ito sa nangyayari ngayon sa Senado kung saan si Senator Laila De Lima ay natanggal bilang chair ng Committee on Human Rights. Baka sabihin na ito ay pinag-uugnay-ugnay para ma-discredit ang kabilang partido. Or dapat po bilang spokesperson din ay klaro na gusto nila itong ilabas, itong balitang ito, na pag-usapan man lang. Well, isang paraan yon. Pero para mapag-usapan ng husto, ang dapat na strategiya talaga ay sa usapin ng messaging, may yung ebidensya, ipakita mo. Hindi lang simpleng akusasyon, kundi what would back up that particular point of argument. Okay, maraming salamat po sa inyo, Professor.